So, ayan guys, mag-unboxing muna kami ng aming pagkain. Ayan o, meron kaming... Ano to? Ano ang tawag daw dito? Caracola. Ha? Caracola. Ah, oo, caracola. Ayan. Ang laki naman ito. Diyos ko, kung pasas, no? Pasas is my favorite thing. So, ayan, meron kami hot chocolate. So, ang katabi ko ay si Eman. Hello. Hello, hi sa lahat. So, hindi pa nga kami nakaka-accomplish ng lakad. Biglang nagpakape. Nahiya lang to siguro sa sinabi ko kanina. Okay lang ako. So, Eman, ayun, habang nagkakape tayo, samantalahin ko na rin itong pagkakataon. Kasi, ilang taon ka na dito sa Espanya? Actually, nag-start ako ng January. Nag-1 year na ako this January. Anong day ka nakarating? Last year, January 5. The Philippines and then nag-move ako sa Netherlands. Ah, sa Netherlands. So, ayan, Iman, balik tayo sa ano. So, January ka dito nakarating. Anong entry mo sa Netherlands? Bali, actually, doon sa Netherlands, may member ako ng family na nag-invite sa akin. Ah, parang au pair? Parang ganun. Oo. Pero, Tapos estudyante ka? no, actually, parang in-invite niya ako parang through invitation. Kaya ako pupunta dito sa Netherlands. And then, after nung makapunta ako sa Netherlands, nag-decide ako na pumunta dito sa Spain. Pero ano, after the contract, after... Bago mag-expire yung visa ko. Oo. So, ilang years yung Na-grant yung visa grant? ko at least mga 2 weeks. Less than 1 month. Pero, that is valid for how many years doon sa Netherlands to stay? That is valid for 1 month. Ah, for 1 month lang. So, after that, when you finish the 1 month visa, ano yung next move na you can renew or extend or... Hindi na ako nag-extend doon and then actually during that time pumili ako ng bansa kung sino mas mabilis na magpapel. magkameron ng papel. That's so, true. It's either Portugal, Spain. So during that time, nag-decide ako na Spain yung piliin ko. Ano yung way mo pagpunta rito? Bali, nag-airplane ako. Ah, pwede. Pinapayagan naman kayo. Ikaw lang? Ako lang during that time. And then, Paano yan ang visa sa pag-entry mo sa Netherlands? Is it shouldered by you, yung expenses and everything? shoulder nung Nang nag-invite? na nag-invite. Pero that's a Netherlands citizen, yung national? Yeah, Pero how did you connect to that person na ikaw yung mapiling ma-invite? Bali, yung kapatid ko kasi, since siya ay nationalidad. And then may French siya. husband niya is, Okay. Dutch. So, isa din siya sa mga tumulong sa akin. Yeah, now I understand. So, noong January ka dito nakarating 23. 1 year ka na ngayong January. And then, saan ka na nagstay? Nag-stay ako dito sa Las Arenas and then actually nagkameron ako ng work dito sa isang restaurant. Agad-agad? After mga ilang days ang tinambay mo? Bali, nag-start muna ako part-time sa isang bahay dito sa May Birango for almost 1 month. 3 months. Bago ka nakakuha ng extra. So, when you compare, kasi 1 month lang ang Netherlands na stay mo, how is the living in Netherlands? Yung cost of living doon, napakataas talaga actually. 50% ang taas Compare. So, ano ang ginawa mo for that 1 month? Nag-work? Kasi probably 1 month is 1 month na hindi madali para during that time, magtambay. So, 5 members of the family na napunta kami dito from the Philippines. Kasama ko yung mga pamangkin ko, tapos yung kapatid kong panganay. And then, doon kami nag-celebrate ng Christmas. Okay. Sa bahay ng kapatid mo? Yeah. Pero who did the expenses? Is it shouldered by your sister? Yeah. Lahat. Kasi wala kayong trabaho. So for 1 month, nagstay ka lang sa bahay. You just help the household chores at hindi ka nakapag-work. And I think you don't have chance to work, no? Masyadong mahigpit sa Netherlands. Yeah. Wala kang chance magtrabaho kahit extra.
Yeah. And then Okay. during that time is Christmas season. So holiday. Oh, holiday, walang mga hiring. So, pero, is there any chances na, kunyari, hindi ka nakarating dito, then someone offered you a job sa Netherlands na papapilan ka? Are you open to that, to accept that job offer? And from Netherlands nationals, for example, someone from Netherlands na, Ang problem kasi sa Netherlands, hindi kasi ganun kadali siya na magkameron ng legal papers. okay. Ganon. So, kahit mag 10 years ka, So, hindi madali. it's Very not so strict. easy. Yeah. Yeah, hindi sila Unlike open. dito sa Spain na Very well open. welcome talaga. Oo, and then oo. very open sila sa mga foreigner. Oo, kasi I think this is the best country to retire and to seek a job na mayroon kang assurance after long time. Though it's long years of waiting, pero may assurance kang magkatrabaho at magkakapel. So that is the reason why kaya maraming mga Pilipino na mas pinipili nila na makapunta dito sa Spain. Oo, yun nga. Aside from that, doon sa kanilang magandang tourist destination, maganda yung klima, maganda dito sa Spain. Yeah, this is really nice. Lalo na dito sa Bilbao, kasi tropical city ito. So, swerte ka. And then, good thing, you have here your relatives. Diba? And Yeah, kung very much you're very much thankful that you have your relatives. How are you related to Noel? from my mother's side, First cousin, pamangkin ka, or second cousin, second cousin? Sila kasi, hindi mo rin kamag-anak. si Pisa Nuela. Si Noel lang talaga. Sino pa pang kamag-anak ni Noel dito? Ang alam ko kasi sa side ng mga Bregoli lang. Pero, So you're the only one in the side of, malakas din yung confident mo na pumunta ka kasi alam mong meron ka naman dito. oo, kasi Relative. napakalaking bagay nun. At least meron pang relatives dito kahit isa man lang. Kasi yung iba talaga nakarating lang because of friend. Yeah. Iba kasi yung friend and loved one, relative. So when you come here, how is Spain to you the very first time? Para sa akin, na-amaze ako kasi especially yung weather. Kasi before, nagtrabaho ko sa Japan. Yeah, nagtrabaho Really? ako for 3 years. Ah? And then, dairy farmer doon. The what? Dairy farmer. Daily farmer? Dairy farmer. Dairy farmer. So, And then- is it a contract? Ano ang entry mo? Contract with 3 months, 3 years. So, This is what year? Do you remember? 2017 up to 2021. Japan is very high when it comes to compensation. Yeah. And why did you, what is this? Why did you not extend to work more years? Actually, gusto ko din kasi ma-experience yung, gusto ko yung feeling na ano ba meron sa Europe. Okay. But you have the chance to get renewed in Japan. Kasi Okay. I passed the 3 exam with the Japan. So, and then dumating yung time na gusto ko nang ma-experience yung ano ba meron dito. Ano ba yung culture ng European country, especially dito sa Spain. Okay. So mahilig ka din pala mag-discover ng mga culture aside dun sa Yeah, oo. sa trabaho na gusto mong maka-experience. Another is you want another culture to try. And Spain ang napili mo. And now, here in Spain, any regret na napunta ka or any question in yourself, in your inner self na, oy, bakit ako napunta dito? Is this really my choice? Or Para sa akin, wala akong regrets. Para sa akin, it is a blessing for me na binigay sa akin ni Lord. why? Why do you say so? Kasi kung titignan natin, maraming naghahangad na makapunta dito sa Europe. Right. So, para sa akin, blessed ako kasi ako yung napili ni Lord na at least makarating dito. And then, makapagtrabaho. Even though wala pa akong legal papers. And then, very thankful din ako kasi may mga Pilipino na tumutulong sa akin. Hindi marami. And then, ikaw din. Kaya papasalamat talaga ako sa'yo. Alam mo, ang pagiging mabuting tao kasi darating talaga sa'yo yung totoong taong tutulong din sa'yo. Kasi this morning, I talked to my auntie and she just told me na, Ran, gusto sana ni Eman magpa-SS member pero wala siyang kasama. So I volunteer myself.
nagbo-volunteer ako sa mga taong alam kong karapat dapat tulungan, deserving tulungan. Pero yung mga taong hindi naman karapat dapat, bakit ako magbo-volunteer? So, you know, ganun, yun yung product ng pagiging mabuting tao mo kasi people will just come to you without expectation and you did it. So, yeah, and then this time, kasi naka 1 year ka na rin, have you adjusted already? I know the weather, you've already adjusted, but the people around you, the language and the culture. Na nakapag-adjust na ako. Ano ang pinakamahirap mo dito ina-adjust until now na masasabi mong hindi mo pa rin? During that time, yung first couple of weeks ko dito, medyo nahirapan ako kasi hindi ganong kadali in terms of communication in language. Kasi merong tawag nito, kailangan magaling ito mag-Spanish. Ibihira lang kasi yung nakakapag-English dito. Pero ayun lang medyo nahirapan ako in terms of communication. Pero rather than that, okay naman. Okay naman. Yung pakikisama sa mga puti, ayos naman. Okay naman. Kasi wala namang discrimination dito. At ano yung mga inaayawan mo? Wala na. In general, Sa akin, it was a good place para sa this is a good place really. Yeah, good thing na yun ang yung impression mo kasi 'di ba? Minsan kasi sa buhay natin when we get into that country tapos agad-agad negative yung papasok sa atin, all of that will be negative all the time kasi 'di ba inunahan mo yung sarili mo na negatibo ka. So magiging negative, wala ka nang paniniwala ang positive outcome kundi yun lang yung negative side. Pero good thing in you, I salute you that you have that courage to embrace what will happen to you or what will be in the future. Kahit wala kang permanent job as of now, pero this is the blessing na, you know, this is the starting point of your life na magkakaroon ka na ng permanent job and hopefully yung paper, that is the most awaited moment na inaantay mo and people will really help you kasi sabi ko nga, mabuti kang tao, so people will really volunteer na tulungan ka, kaya dapat ipagpatuloy mo yan. So now, balik tayo dun sa connection mo kay auntie, kung paano kayo nag-connect. Paano mo nakilala tong pamilya na Brigoli? During the time, tinawagan ako ni Pinsan Noel, sabi niya sa akin, may matutuluyan ka na magbe-welcome sa'yo kung saan doon ka mag-stay. Then, yung time na yun, siyempre, masaya ako kasi hindi na ako mahihirapan na maghanap ng aking tutuluyan. Ayun, and then after that, nung makarating ako, yung isang anak ni Tita Ana, kinausap niya ako, sabi niya, kaila Junior, doon ka pansamantala tumira. Salamat kay Junior sa ako nag-stay. Accommodation. Accommodation, and then si Karen yung naging way. Kasi Kasi nagkatrabaho kayo doon, no? nagkasama At siya yung nagpasok sa'yo para mag-extra ka. You're very lucky talaga kasi marami pa ring mga walang papel na mga jobless until now. So, malapit sa'yo ang swerte kasi marunong ka mag-antay ng para sa'yo. That's really important. And ipagpatuloy mo lang and let's pray for this na talagang ihipuin ng Panginoon ang ang iyong madam. Kasi medyo. Pero, di ba, hindi naman permanente yan. And if we believe in God, I know He will be guiding you kasi mabuti ang puso mo. So, well, good luck. Good luck and congratulations in advance. Kasi alam ko, ito na yung first step ng tuloy-tuloy mong career sa Spain. So, good job. Also, I'm very much thankful sa'yo. Hindi lang ako natutulungan mo, marami ka din Pilipino na natutulungan. And I'm just praying na i-bless ko palalo ni Lord. Thank you, Eman. Have a nice day. So, good luck and baka meron kang gustong i-shout out. Shout out po sa mga kababayan ko sa Pilipinas, sa member ng family ko, sa ate ko, and then sa mga pamangkin ko. Hi sa inyo and have a nice day. Happy New Year, everyone. Shout out.